Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rinan. Taong 1954, Polanco, Zamboanga del Norte. Tumanda na bilang isang mananahi itong si Rinan. Araw-araw naghahabi siya ng tela para makabuo ng mga kasuotang binibenta niya. Marami rin na nagpapaayos sa kanya, kaya na may kahit yun lang ang kanyang trabaho, hindi niya maipagkakailang kumikita siya ng malaki mula rito. Ang salaping kanyang nalilikom noon, itinatabi niya upang meron siyang maitulong sa mga batang musmus na sapilitang pinapatrabaho ng kanilang mga magulang. Para sa kanya, yun na lamang ang nag-iisang rason kung bakit patuloy pa rin siyang nabubuhay. Kung hindi niyo kasi naitatanong, sa mga panahong ito nasa edad 62 taong gulang na itong si Rinan. 3 dekada na siyang byudo at sa kasamaang palad, wala din yung naiwan sa kanyang supling. Bago pa man kasi makapanganak noon ang kanyang asawa, nagkaroon ng isang hindi inaasahang insidente na siya namang ikinasawi ng dalawa. Dahil sa pangyayaring yon, maraming beses nang sinubukan ni Rinan na tapusin ang sarili niyang buhay, ngunit hindi ito ipinapahintulot ng Diyos. Tuwing nagtatangka kasi siyang magbigti, merong nakakakitang tao sa kanya o hindi naman kaya yung lubid na kanyang ginagamit, kusang napuputol. Magmula noon, inisip na lamang niya na baka meron pa itong nais ipagawa sa kanya. Sa paglipas pa ng mga taon, tuluyan na niyang natanggap ang kanyang kapalaran. Bilang respeto sa yumao niyang asawa, ni minsan hindi na niya tinangkapang mahumaling sa iba. Dahil sa ganun niyang pag-iisip, kaya na may hindi naglaon, napansin na lamang niya ang mabilis na paglipas ng panahon. Sa kanyang paglalakbay, nahanap niya ang kanyang kaligayahan sa paghahabi ng mga damit. Hindi niya mawari pero kapag nagtatahi siya, lahat ng problema niya nagagawa niyang makalimutan pansamantala. Akala niya habang buhay na siyang maninirahan sa lugar na yon ng tahimik, pero lingid sa kanyang kaalaman, maraming tao na pala ang nagdududa sa kanya. Kahit naman kasi sino, mapapaisip talaga sa matandang yon, lalo pat tuwing hapon lang ito nagbubukas ng kanyang bahay. Mula madaling araw hanggang 3:00 ng hapon, wala ka doong makikitang naglalakad-lakad ni gumagawa ng mga gawain sa labas ng pamamahay. Ang tanging oras lamang doon ng paglabas ni Rinan ay eksaktong 4:00 na ng hapon. Kapag wala siya noong gagawin, lumalabas lamang siya para magpahinga, subalit kadalasan talaga ay ginagawa niya ang pumanhik sa baryo para kumuha ng mga damit na maaaring ipatrabaho ng kanyang mga parokyano. Noong una wala naman siyang napapansing kakaiba, ngunit habang tumatagal ng tumatagal, meron na siyang nararamdamang iilang mga panauhin na pasimpleng nagmamanman sa kanya. Dahil sa sitwasyong yon, agad naman siyang humanap ng paraan para makausap ang mga ito. Isang hapon, hindi pa man nakakarating si Rinan sa baryo, napansin naman niyang merong 2 lalaking bumubuntot sa kanya. Pagsipat naman niya rito, agad naman niya yung nakilala bilang mga disipulo ng isang albularyong naninirahan sa lugar nila. Bagaman alam niyang malalim ang karunungan ng albularyong yon, minabuti naman niyang wag nang pansinin ang mga disipulo nito. Para sa kanya, hindi na dapat pa yung pagtuunan ng pansin
sa kadahilan ng nasa parehas lang din naman silang puwersa na papanig. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nang marating na niya ang unang bahay na pinagkukunan niya ng damit, bahagya naman siyang natigilan matapos niyang makasalubong ang albularyong maestro ng dalawang lalaking sumusunod sa kanya. Pagtitigan naman nilang dalawa, napayuko lang naman itong si Rinan habang pilit na naglalakad patungo sa bahay na pinanggalingan nito. Subalit, bago pa man siya noon makalagpas, bigla naman siyang napatigil matapos niyang maramdaman ang napakalamig nitong kamay na lumapat sa kanyang balikat. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa matanda, may hinaho naman siya doong nagwika ng, "Nagkakamali ka ng hinala. Huwag mo akong paratangan kung wala kang patunay." Matapos naman itong marinig ng albularyo, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Kailangan pa ba ng patunay, Manong Rinan? Tanungin kita, sino ang kamag-anak mo rito? Bakit hindi ko alam ang tungkol sa'yo? Asaan ang pamilya mo? Balita ko matagal ka nang nag-iisa. Maraming storya ang kumakalat ukol sa'yo, pero parang haka-haka lamang ang lahat ng ito. Mananahi ka bang talaga? O baka naman ginagamit mo lamang yan para mapagtakpan ng totoo mong pakay? Maraming nangyayaring patayan sa karatig lugar. 10 bata na ang nawawala sa loob ng nagdaang 2 linggo. Ang mga kapwa ko albularyo gumagawa na ng pananaliksik upang malaman kung sino ang totoong salarin ng mga pangyayaring ito. Ipagpaumanhin mo sana kung parte ka sa mga taong aming pinagdududahan." Nang marinig naman ni Rinan ang sinabi nito, minabuti naman niyang magsawalang imik habang ipinagpapatuloy ang kanyang paglalakad. Maya-maya pa, nang makalayo na siya sa albularyo, mahinaho naman siyang kumatok sa bahay ng kanyang parokyano. Pagbukas naman ito ng pinto, dali-dali naman itong ibinigay sa kanya ang iilang mga damit na siya namang ipapatrabaho nito sa kanya. Matapos naman niya yung makuha, muli naman siyang bumalik sa kinaroroonan ng albularyo habang seryosong sumasagot doon ng, "Mali ang pinaniniwalaan mo. Pero ikaw ang bahala. Gawin mo kung anong gusto mo." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang paglisa naman niya sa lugar na yon. Sa pagsapit ng gabi, nananatiling palaisipan para kay Rinan ang mga katagang inilahad sa kanya ng albularyo. Gayunpaman, kahit nasaktan siya sa sinabi nito, pinili naman niyang yon ay unawain. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanyang pangkaraniwang buhay. Tuwing hapon kapag nagpapahangin siya, agad namang bumubungad sa kanya ang 2 disipulo ng matanda. Batid niyang meron yung itinatanim sa kanyang bakuran, pero hindi na lamang niya yon pinapansin. 5 araw pa ang lumipas. Kitang-kita na niya ang halos hindi mabilang na mga buhay na salita na nakakapit sa bawat pundasyon ng kanyang tahanan. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti naman niyang puntahan ng albularyo para kausapin ito. Alam niyang hindi siya maapektuhan ng mga ganoong uri ng dasal, pero para sa kanya, labis siyang nakakainsulto. Isipin ninyo, hindi ka naman isang aswang, pero tatratuhin ka ng ganon na para bang mas masahol ka pa sa isang demonyo. Makalipas pa ang ilang minuto niyang paglalakad, narating na nga niya ang bahay ng matanda kung saan unang bumungad sa kanya ang 3 nitong pasyenteng naghihintay. Dahil sa merong pila, matyaga naman siyang nagpalipas doon ng ilang minuto
para lamang yon ay makausap. Sa pagharap nila, bakas sa pagmumukha ng matandang yon, ang labis na pagkairita. Parang kahit hindi yun magsalita, alam na niya kung ano ang kasalukuyan nitong iniisip. Dahil dito, agad namang inilabas ni Rinan ang isa sa mga libreta niya, na pawang purong mga pag-akong usal ang nilalaman. Pagsilay naman doon ng albularyo, doon na dahan-dahang nawala ang galit sa mga mata nito. Nga pala, para sa mga hindi nakakaalam, ang tinatawag ni Rina na pag-akong libreta ay ang patunay ng pagiging Kristiyano niya. Bawat talatang nakaukit dito, naglalahad ng magandang balita at ng mga proteksyon na ibinibigay ng Espiritu Santo. Bagaman hindi yun pangkombating gamit, sapat na yung basihan para patotohanang nasa panig ng kanan ang taong nagmamay-ari nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masuri naman yon ng albularyo, agad naman yung napasilay sa kanya habang nagwiwika ng, "Sino ka bang talaga, Manoy Rinan? Pagpasensyahan mo na ako kung napaghinalaan kita. Yung pamamaraan mo kasi ng pagkilos, talaga namang nakakaduda. Isa rin sa nag-udyok sa akin para paghinalaan ka ay yung mga kuro-kurong umiikot ukol sa'yo." Matapos naman yung marinig ni Rinan, napilitan naman siyang ilahad sa taong yon ang istorya ng buhay niya. Ayon sa kanya, maraming dahilan kung bakit ganon ang kanyang pagkilos. Hindi rin kasi madali ang paghahabi ng damit, kaya araw-araw, iginugugol niya talaga ang kabuuan ng kanyang oras sa pagtatrabaho. Pagtatapat pa niya na, kahit nag-iisa na lang siya sa buhay, ni minsan hindi niya naisipang sumamba sa demonyo. Dagdag pa ni Rina na, kaya ganon siya kumilos sa kanilang lugar, ay dahil sa isa siyang veteranong militar noong panahon ng digmaan. Sa katunayan, napadpad lamang siya sa lugar na yon, kung kaya't wala siya doong kahit isang kadugo. Mariinding inilahad ni Rinan na ang mga impormasyong yon ukol sa kanyang tunay na pagkatao ay hindi basta-bastang inilalahad kung kani-kanino. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, ipinangako naman niya sa albularyo na kung may mapapansin siyang kakaiba sa lugar nila, agad naman niya yung ipagbigay alam dito. Nang marinig naman yon ng matanda, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Sige, Rinan. Aasahan ko yan. Pasensya ka na sa mga nangyari. Maging kami man, hindi namin yon kagustuhan." Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang bumalik sa kanyang pamamahay para ipagpatuloy ang mga gawain niyang naudlot. Sa paglalim pa ng gabi, wala naman siyang ibang pinagkaabalahan kundi ang pag-iinom ng mag-isa sa tubang binili niya. Lumipas pa ang mga araw, gulat na manoon si Rinan gawa ng sa mga karatig baryo nila, halos nabubuhay na sa takot ang iilan. May mga albularyo doong bigla na lamang nawala na parabang kinuha ito ng kung anong nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, naging abala naman ang matandang nakausap ni Tandang Rinan noong nagdaang araw. Sa kakabalik niya noon sa baryo, halos hindi niya na yon magawang masipat, ultimo ang mga disipulo nito. 2 araw pa noon ang dumaan, umuwi ang matandang yon sa kanilang lugar na halos hindi na makilala. Punong-puno ng pasa ang pagmumukha nito at yung kaliwa naman nitong braso, hirap niya na yung maigalaw. Dahil sa yun lamang ang albularyo sa kanilang lugar,
Kaya na may ang tanging nilapitan nito ay walang iba kung hindi siya. Base sa pagkakatanda ni Rinan, bandang 6:00 na ng hapon nang kumatok sa kanyang pamamahay ang matandang yon. Pagbukas naman niya ng pinto, agad namang tumambad sa kanya ang nakakaawa nitong sitwasyon. Halos bugbog sarado ang buong katawan nito, kaya na may tanging senyas na lamang ang naibabahagi nito sa kanya. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, dali-dali naman niya yung inalalayan papasok ng pamamahay niya. Nang makaupo na ang matanda, kitang-kita niya ang nanlulumo nitong mga mata na parabang hindi na nito makayanan ang kahihiyan at lungkot na kasalukuyan nitong nararamdaman. Nang masipat naman yon ni Rinan, agad naman niya yung nilapatan ng paunang lunas. Dinala niya rin yon sa kanyang silid para makapagpahinga yon ng maayos sa buong magdamag. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, magbubukang liwayway pa lamang, pinuntahan niya ang albularyo para tingnan ang kalagayan nito. Nang mapagtanto naman niyang epektibo ang inilapat niyang gamot, doon na niya inumpisahang paputukin ang mga nanang namuo sa mga tinamong pasa nito. Matapos niya yung gawin, dali-dali naman niya yung isinara gamit ang ginintuan niyang karayom na nilagyan niya ng sinulid na gawa sa buhok ng karnero. Makalipas pa ang ilang minuto, nang malapit na siyang matapos sa kasalukuyan niyang ginagawa, bahagya naman siya noong napatigil matapos niyang masipat ang pagmulat ng mga mata ng matanda. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, nang hihina naman itong hinawakan ng kamay niya habang nagwiwika ng, Manoy Rinan, maawa ka na sa mga anak ko. Iligtas mo sila. Kasabay ng pagwika ng matanda ay ang pagpupumilit naman itong tumayo kahit yung ilang peraso ng mga tadyang nito ay kasalukuyan pang hindi gumagaling. Matapos naman niyang marinig ang sinabi ng albularyo, mariin naman niya yung inabisuhan na wag na muna yung kumilos kung ayaw niyang mas lalong lumala ang iniinda niyang karamdaman. Base kasi sa kanyang pananaliksik, doon niya napag-alaman na hinubara ng karga ang matandang yon bago ito pinauwi sa lugar nila. Maaaring yun din ang naging rason kung bakit matinding napuruhan ang buong katawan nito. Naniniwala kasi noon si Rinan na kung nagkataong may bakod at mutyang nagpoprotekta sa matanda, malabong sapitin nito ang ganoong sitwasyon. Ang ipinagtataka niya lang, papaano nahubad ng kalaban nito ang halos kabuuan nitong gamit. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, kahit ang albularyo, bigong mailahad sa kanya kung bakit umuwi ito ng walang karga. Base rin sa kwento nito, na kaya ito umabot sa ganoong sitwasyon ay dahil sa hindi na yon nakapalag matapos yung tambangan ng iilan nilang kalaban. Umabot sa 10 ang bilang ng mga aswang na nagtulong-tulong para lamang magapi ang albularyo kasama ang 2 nitong disipulo. Bago naman siya mawala ng malay, kitang-kita niya pa kung papaano kinaladkad ang 2 katawan ng binata na halos wala ng ulirat. Sinubukan niya pa yung iligtas pero dahil sa dami ng nilalang na humahawak sa kanyang katawan, wala na siyang nagawa kundi ang mapangibabawan ng karimlan. Hindi naglaon, tuluyan na nga siyang walang naaninag. Pagmulat ng kanyang mga mata, nadatnan niya ang kanyang sarili na kasalukuyang naglalakad pabalik sa lugar nila.
Habang tinatahak niya ang daan, unti-unti naman niyang naramdaman ang pinsalang kanyang natamo buhat sa kanyang pakikipagbuno. Dagdag pa ng matanda na sa sobrang dilim noon ng paligid, halos hindi na niya mawari ang lugar na kanyang kinaroroonan. Mabuti na lang na sipat niya ang bahay ni Rinan, kaya nagdesisyon na siyang pumunta roon. Matapos naman itong makapagwika, doon na niya tuluyang naunawaan ang pinagdaanan ng matanda. Bagaman lubos siyang nag-aalala para sa kalagayan ng dalawa nitong disipulo, pinili pa rin niyang maging mahinahon sa lahat ng oras at pagkakataon. Naniniwala si Rinan na para magkaroon siya ng isang magandang plano, kailangan niyang maging kalmado. Bukod kasi sa masyado na siyang matanda para rito, hindi rin niya gaanong minamaliit ang kalaban niya. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, seryoso naman siyang tinanong ng matanda kung magagawa niya ba yung iligtas. Bukod kasi sa ramdam din ito ang kanyang pagdadalawang isip, hindi rin ito maipagkakaila na nasa mahinang kalagayan na talaga itong si Rinan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, mariin naman siya nitong inabisuhan na humingi na lamang ng tulong sa ibang albularyong kakilala nito. Dagdag pa ng matanda na kung nais niyang makatulong, yun na lamang ang magagawa niya. Subalit, nang marinig naman ni Rinan ang abiso ng matanda, napangisi lang naman siya habang sumasagot doon ng, Huwag mo ako mamaliitin. Wala pa akong inaatras ang misyon. Bilis-bilisan mo ang pagpapagaling, sapagkat mamayang gabi, iiwan kita rito ng mag-isa. Bahala ka na rito. Marami namang pagkain dyan sa kusina. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito, hudyat ng pagsang-ayon. Ilang oras pa ang dumaan, agad namang inihanda ni Rinan ang kanyang mga dadalhin. Sa isang maliit na bayong, inilagay niya ang isang sulo, kalakip ang 2 pulgadang haba ng kawayan na pinaglagyan naman niya ng pagkain. Nagdala rin siya ng tubig at iilang mga langis na kadalasan naman niyang ginagamit pantaboy ng mga insekto, kagaya ng lamok at iba pa. Matapos naman niya yung gawin, matyaga naman siyang naghintay ng takip silim. Sa pagtungtong ng 6:00 ng gabi, tahimik na ang buong paligid. Nang mapakain na niya ang albularyo, dali-dali naman siyang lumuwas para umpisahan na ang paghahanap sa 2 disipulo nito. Maya-maya pa, nang makalabas na siya ng baryo, doon bumungad sa kanya ang napakadilim na paligid. Kung hindi siya noon magsisindi ng sulo, sadyang wala talaga siyang maaaninag. Ilang oras pa ang dumaan, hindi na niya mawari kung saang lugar na siya nakarating. Ang kanyang paglalakad kasi noon, walang direksyon. Lahat ng kanyang tiwala at pasya, taus-puso niyang ibinibigay sa ginintoang karayom. Makalipas pa ang ilang minuto, narating na nga niya ang isang maliit na baryo, ilang milya ang layo mula sa lugar nila. Inabot din siya ng halos humigit 4 na oras sa paglalakad, marating lamang ang lugar na yon. Hindi naglaon, nang makapasok na siya sa sentro nito, bumungad sa kanya ang iilang mga panauhin na nagwawalis ng daan. Isipin ninyo maghahating gabi na noon, pero nagwawalis pa rin ang mga ito. Unang tingin doon ni Rinan, alam na niyang hindi yun mga pangkaraniwang tao, kaya ang ginawa niya, buong tapang yung hinarap para kumprontahin. Pagramdam naman ng mga ito sa kanyang presensya,
agad naman yung napatigil sa kanilang mga ginagawa. Pagharap nito sa kinaroroonan niya, dahan-dahan na yung umangil at kasabay nito ang mabagal nitong paghakbang papalapit sa kanya. Maya-maya pa, nang masipat naman niyang sasagpangin na siya ng isa sa mga nilalang na yon, walang pagdadalawang isip naman niyang hinugot ang hawak niyang karayom at kasabay nito ang mabilis naman niyang paghawak sa noo ng nilalang. Ganon at ganon ang kanyang ginawa hanggang sa tuluyan na niyang mahawakan ang lahat ng nilalang na naroon. Matapos naman itong maisakatuparan ni Rinan, agad naman niya yung inabisuhan na lumuhod sa kanyang harapan. Pagrinig naman ng mga nilalang sa kanyang sinabi, agad naman yung sumunod nang walang pagdadalawang isip. Hanapin niyo ang 2 binatang dinukot ng inyong mga kasama. Ibalik niyo sa akin. Batid kong nandirito lang sila sa lugar na ito. Utos ni Rinan sa mga nilalang. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, mabilis naman itong sinuyod ang kabuuan ng baryo. Bawat kauri nitong kanilang nadaraanan, walang pagdadalawang isip nitong pinapaslang na siyang naging sanhi upang lumaganap ang kaguluhan sa lugar na yon. Hindi naman ito gaanong pinansin ni Rinan, gawa ng naniniwala naman siya sapat na ang bilang ng kanyang mga alipores para maibalik ang 2 disipulo ng matanda. Ni katiting na pagdududa, wala siya noong naramdaman, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na di hamak na mas makapangyarihan ang mga nilalang na yon kumpara sa mga kauri nito. Ang kakayahan kasi ng agimat na kanyang tangan ay magbigay ng 10 beses na kapangyarihan sa mga nilalang na kanyang napasunod. Sa madaling salita, hindi lang yon magiging sunod-sunuran sa kanya, sa halip magiging isa niya pa yung matapat na mandirigma. Marami pang kayang gawin ng gininto ang karayom na kanyang pagmamay-ari, pero hindi niya na yon gaanong ginagamit magmula noong nagwakas ang 2 digmaan. Pagtatapat pa nga ni Rina na yung ginawa niyang pagtulong sa matanda ay bunga lamang ng kanyang ama. Kung hindi niya yon kakilala, paniguradong hindi niya yon pagtutuunan ng pansin. Kalahating oras pa ang lumipas, magmula noong inutusan niya ang mga ito. Agad naman niya yung nasipat na kasalukuyan ng naglalakad papalapit sa kanya. Bitbit nito ang 2 katawan ng binata na halos wala ng malay. Paglapat naman nila ng katawan nito sa lupa, agad naman yung lumuhod, matyagang naghihintay ng panibagong utos mula sa kanya. Nang mapagtanto naman niya ito, agad naman niya yung tinanong ukol sa bilang ng mga nakaligtas na nilalang sa lugar na yon. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, mapagpakumbaba namang sumagot ang isa sa mga nilalang na yun ang, "Wala hong natira. Ultimo ang aming pinuno, pinugutan namin ang ulo. Isinabit namin ang katawan niya sa pintuan ng kanyang bahay, habang ang kanyang ulo naman ibinato namin sa ilog. Kung gusto niyo ho siyang makita, maaari po namin kayong samahan." Dahil sa sinabi nito, hindi naman yun pinaglaanan pa ng oras ni Rinan. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman niyang inutusan ang mga nilalang na yon na pumunta sa malayo tapos isabit ang kanilang mga sarili sa mga sanga ng puno. Mananatili sila roon hanggang sa pagsikat ng araw na siya namang tatapos sa kanilang mga buhay. Matapos naman niya yung mailahad, paisa-isa naman yung nagsialisan hanggang sa tanging siya na lamang ang natira sa lugar. Upang hindi na siya mahirapan sa pagbubuhat, humanap siya ng engkanto na maaari niyang makatuwang. Hindi naglaon, nang makabalik na siya sa kanilang baryo,
agad naman niyang pinalaya ang mga nilalang na yon mula sa kapangyarihan ng kanyang karga. Alam niyo, Pinuno, nakakapangilabot ang armas na yon ni Rinan. Gawa ng kahit ang isang pangkaraniwang tao, walang takas sa bisa nito. Ayon na rin sa disipulo ng matanda na maaaring isa yon sa kanyang mga dahilan kung bakit ibinaling na lamang niya ang kanyang wisyo sa paghahabi ng damit at pananahi. Ngayong pangkasalukuyan, isa ng mahusay na albularyo yung binatang tinulungan niya. Magpahanggang sa ngayon, ni minsan hinding-hindi nito nakalimutan ang tungkol kay Rinan at ang ginintuang karayom. Okay. Opinyon ko sa kwento. Una muna sa lahat, gusto ko mag-sorry kasi medyo naisal ako ngayon. Katulad niya, naririnig nyo. Kasi malala yung sipon natin. Meron din ako konting lagnat, sinat, pero okay lang yan. Kaya naman natin mag-record. Masasabi ko, opinyon ko rito sa kwento ni Rinan, sobra-sobra akong bitin. Kasi, ang konti nung sinabi niya tungkol dun sa gininto ang sinulid niya O gininto ang karayom ba yun o kung ano man yun. Pero, sobrang konti nung detalye. Parang, ang binigay niya lang na info tungkol dun sa gamit niya, nakakautos siya ng mga nilalang na nasa kaliwa. Hindi ko naman masabi na yung gininto ang sinulid o karayom yung tangan niya, kalakip nung isang libreta, yung parang paaaminin kaya nun, yung something na gano'n na libreta niya. Hindi, magkahiwalay siya na gamit. So itong si Rinan, napakalakas tsaka matindi siyang albularyo. Isipin niyo parang World War pa lang, lumalaban na siya Tapos tinigilan niya ng gamitin yung ano niya, yung libreta niya, tsaka yun nga, yung gininto ang sinulid niya. Hindi, mali, gininto ang karayom niya. Tinigilan niya ng gamitin yun kasi nga, sobrang lakas nun. 'Di ba? Sabi nga nung albularyo na, siguro kaya pinili na lang nito na magtahi, o yun nga, maghabi ng mga damit. Pampalipas oras niya na lang yun kasi nga, ayaw niya nang gamitin yung tangan-tangan niya kasi nga sobrang lakas. Isipin niyo kahit yung mga ordinaryong tao, hindi makakatakas sa bisa nun. So, ibig sabihin itong si Rinan, kaya magmanipula ng ordinaryong tao, kaya niyang kontrolin. Siguro kung masama-sama lang takbo ng utak nito ni Rinan, ang dami niya nang ginawang talagang out of this world na pangyayari sa lugar nila. Kasi pwedeng kontrolin niya yung pinaka-ulo ng lugar nila, di ba? Tapos bigyan siya ng yaman o kung ano, pero hindi niya yung ginawa. Kasi nga, alam ni Rinan sa sarili niya na purong-purong kanan siya. Kaya nga nung simula, di ba? Hindi niya pinapansin yung albularyo kahit pinagbibintangan siyang aswang. Kasi alam niya na pareha sila ng sinasamba at saka pareha sila ng pinaglalaban. Pero yun, overall, sobrang bitin na bitin ako sa kwento ni Rinan. Sana naging series natin to, kaso wala, isa lang Matagal na rin kasi tong kwento na to sa akin. At nga pala, balik tayo sa dati natin. Araw-araw na tayo may upload. Kay Angel, siguro 5 p.m. doon, tas kay Pinuno 7 p.m. or baliktad. Gusto nyo ba na, pa-comment ako sa baba. Kung gusto nyo na ilipat natin yung series dito kay Pinuno, yung kaharian ng sinaunang mga aswang, gusto nyo ba lagay natin dito? O tuloy-tuloy natin siya kay Angel? Pa-comment ako sa baba. Yun lang. O ito nga pala, nasa Shopee. Order kayo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.